Anong klaseng utak meron ng author na ito? Napakapangit na nobela. 3 taon na naging substitute ang bida sa lalaki, pero sa huli ay nakakuha lang siya ng $1,000,000 na breakup fee. Tapos kumalat pa ang balitang $100,000,000 iyon, dahilan para muntik nang mawala ang bida dahil sa pang-iinsulto online. Kung ako ang bida, talagang pagbabayarin ko ng husto ang lalaking ito. Heto ang $1,000,000. Tanggapin mo na. Simula sa araw na ito, tapos na ang lahat sa ating dalawa. $1,000,000? Napakalaking breakup fee? Hindi maaari, nagreklamo lang ako na walang utak ang author, tapos napunta na agad ako sa katawan ng kawawang bida ng dramang ito? Ito ba ang bida sa libro na si Gu Jingze? Mukhang hindi naman siya ganoon kagwapo. Hoy, Suji Ai, narinig mo ba nang malinaw ang sinabi ko? Tuturuan kita, dapat ay matuto kang makontento, ang pagiging sakim ay magdadala lang sa iyo sa kapahamakan. Kaya ang $1,000,000 na ito, ang sinasabi mong napakalaking breakup fee. Siyempre, yan ang kabayaran ko sa iyo. At isa pa, huwag mong susubukan ang pasensya ko. Noong huling kumuha ka ng media para kumuha ng litrato, tapos na tayo. Sujiyai, ang pagpapakipot mo ay nakakaubos na ng huli kong pasensya sa iyo. Mukhang nagkakamali po kayo, President Gu. Hindi ako tumatanggap ng tseke. Bank transfer lang ang gusto ko. At isa pa, pakiusap po, President Gu, kapag nag-transfer ka na, ilagay mo sa note na kusa itong ibinigay. Hindi ako dapat magalit. Ginagawa niya ang mga ganitong pakulo. Para lang makuha ang atensyon ko, hindi ako dapat magpadala sa kanya. $1,000,000. Yaman ko na. Susunod nito, siguradong ibabalik niya rin ang perang ito sa ibang paraan para magmakaawang makipagbalikan. Nakakatawa. Natanggap na ang pera, kaya sumunod ka sa patakaran ng laro. Huwag mo na akong kakausapin pa. Sana ay hindi pagsisihan ni President Gu ang kanyang mga ginawa ngayong araw. Tandaan mo rin, President Gu, kung sino man ang unang makipag-ugnayan sa atin, ay mas masahol pa sa hayop at mapaparusahan siya ng malubha. Naintindihan mo ba, President Gu? Kung naintindihan mo na, umalis ka na. Tandang-tanda ko. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako magsisisi. Sana ay huwag mo na ring aksayahin ang oras mo sa akin. Sana ay makahanap ka agad ng lalaking magmamahal sa iyo. Sana maging maayos ka. Hayaan na. Sa loob ng 3 segundo, magmamakaawa ulit siyang makipagbalikan. 3. 2. 1. Sabi ko na nga ba? Walang hiyang manloloko. Layas. Sujiyai, Ano ngayon? huwag kang magsisisi. Hinding-hindi ako magsisisi. Tingnan natin kung sinong mga has na apihin ako mula ngayon. Sino mang umapi sa akin, pagbabayarin ko ng matindi. Hindi. Ang kailangan kong gawin ngayon ay itabi muna ang lahat ng ebidensya. Napakayaman pala ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Mayaman na at maganda pa. Bakit ba siya nagpakatanga at nagkagusto sa manlolokong gaya ni Gu Jingze? Noong binabasa ko pa lang ang nobela, gigil na ako kay Gu Jingze. Ngayon, sa wakas ay makakahanap na ako ng pagkakataon para maturuan siya ng leksyon. Pero si Gu Jingze, bilang bida sa nobelang ito, ay makapangyarihan at maimpluwensya. Hindi magiging madali na kalabanin siya. Kung makakahanap lang sana ako ng malakas na kakampi na masasandalan ko sa lahat ng oras. Liang Yuchen. Siya pala ang pinakamakapangyarihan sa kwentong ito. Si Liang Yuchen, hindi lang siya ang boss ng orihinal na may-ari ng katawang ito, kundi mortal na kaaway rin ni Gu Jingze. At ang mas importante, sa orihinal na kwento, para lang matugunan ang hiling ng pamilya niya, nagpakasal siya agad sa kung sino-sino lang. Ito na. Wala nang mas hihigit pang kakampi kaysa sa kanya. Si President Liang, pwede ba tayong magpakasal?
President Liang. Pinag-arrange po kayo ni Madam ng blind date. Sabi po niya, kapag hindi pa kayo nagpakasal, ay itatakwil na po niya kayo. Naintindihan ko. President Liang? Pakasal tayo? President Liang, girlfriend po siya ni Gu Jingzi. Marami po siyang negative na balita. Siguradong wala siyang magandang intensyon sa inyo. Kung balak mo akong gamitin, Miss Su, para makaganti kay Gu Jingze, mukhang nagkamali ka ng taong nilapitan. Pero sa pagkakaalam ko, bilang pinakamalaking kalaban ni Gu Jingze, gusto mo rin siyang pabagsakin, President Liang, hindi ba? Kaya kong gawin ang mga bagay na iyon para sa iyo. Basta kapag ang pamilya Gu ay nanggulo na sa akin, protektahan mo lang ako. At saka, President Liang, ngayon ay mukhang kailangan mo ng tamang mapapangasawa, di ba? Maganda ako, simple ang pinagmulan, at hindi ako maghahabol sa iyo. Higit sa lahat, bilang isang mahusay na empleyado, maari akong kumita ng napakaraming dolyar para sa iyo. Matalino si Miss Su. Salamat sa papuri, President Liang. Ngayon, sa alok ko kanina, anong sa tingin mo? Mayroon akong 1 oras na bakante. Miss Su, kukuha na ba tayo ng marriage certificate ngayon? Siyempre, President Liang, teka. Sabihin mo kay Mama na may mahal na ako para hindi na siya mag-alala ng husto. Tatlo, dalawa, isa, smile. Gu Jingze, maghintay ka lang, bibigyan kita ng isang napakalaking sorpresa. Ibigay mo ang contact number mo at ang address mo. Magpapadala ako ng tao para tulungan kang lumipat. Lilipat? Kasal na tayo. Kaya syempre kailangan magkasama tayo sa bahay. Sabi sa libro ay hindi interesado si Liang Yuchen sa mga babae. Kaya kahit magkasama kami ay ayos lang. Sige ba, pero kaya ko namang lumipat ng mag-isa, hindi ko na kailangan ng tulong mo. Tungkol sa kasal natin, gusto ko munang ilihim ito sa publiko. Dahil ang Miss Su ay marami pang problemang dapat ayusin. Alam ko yan, pero dahil ako na ang iyong legal na asawa, kailangan mo akong protektahan. Depende sa performance mo. Tutulungan niya ba talaga ako? Sabi sa libro ay protektado ni Liang Yuchen ang mga kakampi niya, kaya siguro ay tutulungan niya ako. Miss, may mga nakapila pa po sa likuran nyo. Ito na siguro yung lugar? Nandyan ba si President Liang? Ito pala ang bahay ng malaking boss. Ang laki talaga. Pero parang medyo malungkot lang. Mag-shopping muna ako ng konti. Hello? May ipapadala ako sa iyo rito. Oras na para asikasuhin ang mahalagang bagay. Pinakabagong balita. Ang sikat na aktres na si Su Jiayi at ang mayamang negosyante na si Gu Jingze ay balitang hiwalay na. Grabe naman. Ngayon lang ulit ako nakarinig ng ganitong kainit na balita. Hindi pa natin alam kung sino ang may kasalanan, abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Nagpost si Su Jiayi. Nasa huli ay nasayang lang ang lahat. Mukhang tuluyan na silang nag-away. At sa ngayon ay wala pang sagot ang lalaki. Akala ko naman kung sino na, yun pala ay ang walang hiyang proxy na babae. Alam kong hindi mo ako gusto, okay lang, hindi naman mababago ng isang insekto ang halaga ng ginto. Nang aagaw ka ng boyfriend? Tapos may gana ka pang magpaawa? Kung ako sa'yo, mas mabuti pang nawala na lang ako. Walang kwenta ang buhay, pati pala ka ay nagmamarunong sa tao. Pabalik na ang tunay na may-ari sa bansa. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Anong gagawin ko? Gustong-gusto ko pa namang mambulabog ng iba. Su Jiayi, anong nangyari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng bait o sinapian ka? Wala naman. Eh bakit kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa internet? Mag-relax ka lang, Kuya Zhang. Sino ba ang hindi nababaliw sa trabaho? Kung gusto mong maging kalmado ako, may bayad yon. Sige na, sige na. Nasa set ako ngayon? Hindi ko muna pag-uusapan yan. Sabihin mo nga, nakipaghiwalay ka na naman ba sa Gu Jingze na yan? At hiwalay na ba kayo? Hindi lang ito basta away. Totoong hiwalayan na ito ngayon. Nakita mo ba akong nag-post noong mga nakaraang beses na nag-away kami? Totoo na talaga ito? Mas totoo pa ito sa kahit ano. Hay salamat. Kung totoo, yan ay napakabuti. Kuya, matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Pero dapat maging maingat ka pa rin sa mga pinopost mo. Kapag nagdala ka ng malaking problema sa kumpanya natin, ay walang maglilinis ng kalat mo. Huwag kang mag-alala, Kuya Zhang. Mag-iingat ako at hindi ako gagawa ng gulo. Joke lang. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo? Hi. Ganyan dapat ang itsura ng isang tahanan.
Ang kapal ng mukha ng gold digger na iyan, nasabihing tunay na pag-ibig ito. Malaking kalamangan ang pagiging maganda, madali lang kumita ng maraming pera. Napakababa naman ang tingin mo sa sarili mo. Kahit maging kapalit ay gagawin mo dahil ba malaki ang ibinibigay na pera sa iyo? Siguro hindi bababa sa $100 milyong, baka higit pa. Dapat mong malaman na ang yaman ni President Gu ay lagpas sa $10 bilyong, hinding-hindi pababayaan ng isang sikat na boss. Ang babaeng nakasama niya, binigyan ka ba ng bahay? Gaya nga ng nakasulat sa libro. May mga tao na sa internet ang nagsisimulang mambatikos sa akin. Gu Jingze, titingnan ko lang kung mananatili kang tahimik gaya ng nasa libro. President Gu, sir, paano po natin ito reresolbahin ngayon? Siguradong pakana ito ni Sujiai. Paraan niya iyan para makuha ang atensyon ni President Gu upang pilitin si President Gu na aminin ang relasyon nila. Pero si President Gu at siya ay matagal nang hiwalay. Ang babaeng ito, napakatusong babae talaga. Malamang ay hindi siya. Hindi niya sisirain ang sarili niyang kinabukasan ng ganoon lang. Pero, ano po ang kailangan natin gawin? Kuya Lee, sa tingin ko si President Gu at si Miss Su ay wala na talagang ugnayan kaya hindi na kailangang mag-react tungkol dito. At saka, kapag nalaman ito ni Miss Lee, baka sumama pa ang loob niya. Pero si Miss Su ay matagal ding nagsilbi sa inyo. Hay, tama na. Huwag na tayong sumagot. President Gu, kung hindi po tayo sasagot, baka masira ng tuluyan ang reputasyon ni Miss Su. Kuya Lee, ang mahal ni President Gu ay si Miss Lee, kaya dapat lang naisipin ang mararamdaman niya. Tungkol naman kay Miss Su, ginusto niya ang lahat ng ito. Oo. Tama si Asistente Kin. Kung hindi siya kumuha ng media para kumuha ng litrato ng patago para pilitin akong bigyan siya ng katayuan, hindi aabot ang gulo sa ganito. Hay, napakabait na babae ni Miss Su. Sana ay si President Gu ay hindi magsisi sa huli. Tama nga ang nakasulat sa libro tungkol kay Gu Jingze. Ang tagal na nang lumipas, pero wala pa ring pahayag. Isa ka talagang pinakawalang hiyang lalaki sa buong mundo. Nako, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging mabait sa iyo. Dahil nakaabala ito sa publiko, at para magbigay linaw sa isyong ito, humihingi po ako ng paumanhin. Sujiai, kung magsusori ka lang ng maayos, baka pilitin ko pang patawarin ka. President Gu? President Gu? Bakit? Nandyan ba si Sujiai sa kumpanya para magsorry sa akin? Hayaan mo muna siyang maghintay. Hindi po. Nag-post po siya sa Weibo. Nag-post ba siya para magsorry sa akin? Sa internet po, nag-post siya ng mga ebidensya para pabagsakin kayo. Ano? Si Sujiai ang naninira sa inyo sa internet. At kapag nagpatuloy pa ito, baka magkaroon ng negatibong epekto sa kumpanya. Dahil nagamit ang mga pampublikong plataporma upang tumugon sa isyong ito, humihingi po ako ng paumanhin. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa aking mga tagahanga. Minahal ko ang isang tao, pero masyado akong nagpakababa hanggang sa nawala na ang sarili ko. Hindi ako kailanman humingi ng napakalaking halaga para sa aming paghihiwalay. Ngayong naghiwalay na kami ni President Gu, totoong nagpadala siya ng $1 milyong sa akin, pero hindi ko iyon hiningi sa kanya. Noong kami pa, hindi rin ako kailanman humingi ng anumang mamahaling bagay. Sa halip, ako pa ang nagbigay ng lahat sa relasyong ito. Gayunpaman, naniniwala ako na hindi dapat sinusukat ang pag-ibig sa pera, pero may mga tao na tila hindi ganoon ang iniisip. Gumastos si Sujiai ng mahigit $2 milyong para kay President Gu, pero $1 milyong lang ang ibinigay ni President Gu na break-up fee. $1 milyong lang ba ang tinatawag nilang napakalaking halaga para sa break-up? Ito na ba ang pinakamakuripot na presidente sa buong kasaysayan? Kakampi ako ni Sujiai dito. Tunay na tapat sa pag-ibig ang babaeng ito. President Gu, para sa akin, masyado ka lang naging mabait kay Sujiai, kaya naman inaabuso niya ang kabaitan mo. Sa pagkakataong ito, hindi natin pwedeng hayaan na lang ito ng basta-basta. Sige, ikaw na ang bahala riyan? Opo. Sabihan na ang mga bayarang trolls na simulan na ang pag-atake. Siguraduhin nating hindi na makakabangon si Sujiai. Huwag po kayong mag-alala, Asistente Kin. Sisiguraduhin naming wala siyang kawala. Edited lang pala ang picture. Ang galing talagang umarte ng babaeng ito. Tama ka riyan. Siguradong dahil hindi siya sinagot, kaya nagwawala na siya ngayon. Ang tanyag na si President Gu, hindi naman siguro ganoon kaimot. Ang babaeng ito ay ang pinaka-plastic na babae sa showbiz. Nagbayad talaga siya ng mga trolls para siraan ako.
Gagawin niya ang lahat. Napakasamang lalaki talaga. Sujiai, nababaliw ka na ba? Hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag ka nang gumawa ng gulo? Narito na ang tagapagligtas ko. Nandito ka na pala. Oo. Gusto mo ba ng tubig, mahal? May balak ka bang masama? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Nagbibiro ka lang siguro. Kapag masyado kang mabait, tiyak na may kailangan ka. Sabihin mo na, ano yon? Napakatalino mo talaga. Nahulaan mo agad ang nasa isip ko. Sa totoo lang, wala naman itong masyadong problema. Kaya lang kasi si Gu Jingze, nagbayad siya ng mga trolls para siraan ako sa internet. Hindi ko sila kayang talunin sa salitaan. Hindi mo naman siguro. Hahayaang mapahamak ang magaling mong empleyado. Pati ang asawa mo, di ba? Ayusin mo ang sarili mong gulo. Hoy, nasa iisang marriage certificate kaya tayo. Huwag ka namang maging ganyan sa akin. Tsaka, ang asawa ko ay napakatalino at napakagaling. Hindi mo naman siguro hahayaang manalo ang kasamaan, di ba? Talaga ba? Oo naman, syempre. Sige, paano mo ba gustong tulungan kita? Si Gu Jingze mismo ang naninira sa akin, kaya kailangan kong maghanap ng taong mas magaling sa kanya ng 1,000 beses. Para maturuan siya ng leksyon. Halimbawa, ang asawa ko ikaw. Misu, wag mong kakalimutan. Nalihim lang ang kasal natin ngayon. Alam ko, hindi ko naman kailangang ikaw mismo ang kumilos. Ang totoo, pwede bang hayaan ng kumpanya na i-share ang post ko sa Weibo para suportahan ako? Sige na, please. Tutulungan mo ba ako o hindi? Ang sungit naman. Kaya pala sabi sa libro, mag-isa lang siyang tatanda. Kung ayaw mo, di huwag. Ako na lang ang gagawa. Sabi ko na nga ba, kahit maging proxy ay gagawin ni Sujayi, siguradong pera lang ang habol niya. Naghiwalay na sila. Paanong $1,000,000 lang ang hihingin niya? Niloloko lang pala tayo. Sa tingin ko rin, kumuha siya ng pera, pero ayaw niyang aminin, napakawalang hiya niya. Sumisingit sa relasyon ng iba para sa pera. Dapat mawala ang mga ganyang tao sa industriya. Gamitin mo ang Weibo ng kumpanya at i-repost ang pinakabagong update ni Sujiai. Ang mga artista ng ating kumpanya ay hindi dapat basta-basta inaapi ng ibang tao. Masusunod po. At isa pa, imbestigahan mo ang lahat ng mga trolls na yan. Kasuhan ang dapat kasuhan at huwag mong hahayaang makatakas ang kahit isa. Opo. Patay na, patay na. Sira na talaga ang pangalan ko sa pagkakataong ito. Ha? Ano na ang gagawin ko? Totoo ang lahat ng sinabi ni Miss Su, at kung may magpapakalat pa ng chismis laban kay Miss Su, ang Xingchen Entertainment ay magsasampa ng kaukulang kaso. Tama nga ang naging desisyon kong kumapit sa kanya. Hindi nga ako nagkamali sa pagkapit sa kanya. Grabe, ano bang background ni Suji Ai? Maging ang head office ay lumabas na para protektahan siya. Kaya totoo nga ang lahat ng sinabi ni Sujiai, di ba? Noong nagde-date pa sila, ang humihingi ng mga mamahaling regalo ay si President Gu. Kaya pala, iyon ang post ni Subaw noon, nagsayang lang siya ng pagmamahal, iyon pala ang ibig sabihin yun. Yakap para sa iyo, Subaw. Nakakaawa naman siya, Subaw. Sino ba naman ang hindi nakaranas magmahal ng masamang tao noong bata pa? Mabuti pang naghiwalay na kayo. Giging mas maayos din ang lahat sa iyo. Ang lalaking iyon na palamunin. Dapat siyang parusahan. Ang galing. Alam ko namang tutulungan mo ako. Pasensya na. Masyado lang akong na-excite. Paano mo naman ako babayaran, Miss Song? Ililibre kita ng pagkain. Mukha ba akong kailangan ng libreng pagkain? Kung ganoon, ano ang gusto mo?
Nakalimutan mo na ba? Nagabi natin ito bilang mag-asawa. Di ba sabi nila kay Liang Yuchen ay hindi siya interesado sa mga babae? Ito. Hoy, 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 President Liang. Noong kumuha tayo ng marriage certificate, hindi nabanggit na kasama rin ito. Ibang bayad na po ito. Hindi mo na ba ako tatawaging habi? Hindi na. Habi, kahit alam kong hindi mo naman kailangan ng libreng pagkain, gusto pa rin kitang ilibre. Gusto mo bang sumabay sa aking kumain? Sige. Hintayin mo muna ako saglit. Magpapalit lang ako ng damit. Layas? President Gu, kailangang maayos agad ang bagay na ito, kundi magiging malala ang lahat. Hoy, President Gu, sino ngayon ang masama ang ugali at dapat na maparusahan ng husto? Sa susunod na kung sino man sa atin ang unang makipag-ugnayan, siya ang magiging pinakamasamang tao at magbabayad ng husto. Patawad sa mga nagawa ko? Bibigyan kita ng 20 milyong dolyar. Sana ay burahin mo na ang post na yon. President Gu, noong nagbayad ka para siraan ako sa internet, hindi naman ganyan ang naging trato mo sa akin. Ikaw itong mabilis magbago ang isip. Tapos ngayon ikaw itong lumalapit para makipag-ayos. Bakit parang pinapahiya mo lang ang sarili mo? Hindi ako ang nagpakalat ng chismis na iyon. Paano naging hindi ikaw? Ang mga detalyeng iyon, bukod sa iyo, sino pa ang makakaalam? Ang pagbabayad sa mga reporter para kumuha ng litrato sa atin ay ikaw rin, di ba? Kung gusto mong makipaghiwalay, sabihin mo ng direkta. Bakit kailangan mo pang gumamit ng maruruming paraan? Sinabi ko ng hindi ako. Kahit hindi ikaw, mahalaga pa ba iyon? Sa nakaraan, ilang beses mo na siyang napagbintangan. Ngayon, dapat mo namang maranasan ang ganitong sama ng loob at sakit. Sige na, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Dahil nangyari na ang gusto mong pakikipaghiwalay sa akin, kung magpapatuloy ka pa sa pangungulit, lalo lang akong madidiri sa iyo. Ang sarap talagang turuan ng leksyon ng manlolokong iyon. Gutom ka na ba? Tara na. Hulaan mo kung sino ako? Yaw? Bakit ka bumalik? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Ang pagbalik ko ngayon ay para bigyan ka ng sorpresa, hindi ba? Ngayong nakabalik na ako, hindi ko na balak pang umalis muli ng bansa. Hindi na ako mawawala muli sa tabi mo. Sige po. Hindi mo ba ako ililibre ng pagkain? Sige, tara na. Jingze, ang lasa ng pagkain sa restaurant na ito ay katulad pa rin ng dati. Basta magustuhan mo. Sapat na yon. Pupunta muna ako sa banyo. Sige. Ikaw ba si Sujiayi? May pagkakahawig nga tayo ng kaunti, kaya naman pala espesyal ang tingin sa iyo ni Jingze. Mabuti na lang at kaunti lang ang pagkakahawig natin. Dahil kung hindi, baka masira pa ang ganda ko. Ikaw. Kahit na 3 taon pa kayong magkasama ni Jingze, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Ginagawa ka lang niyang panakip-butas sa akin. Miss Su, pinapayuhan kitang lumayo kay Jingze. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kung hindi, ikaw lang ang mapapahiya sa huli. Talaga? Pero bakit parang sa tingin ko, ang napapahiya ngayon ay si Gu Jingze? Gusto mo bang tingnan sa internet? Dahil marami na ang nambabatikos sa kaniya. At mukhang masaya ito. Ginagawa mo lang iyan dahil sa galit mo sa kaniya at sa pagpapakalat mo ng maling balita para lang makuha ang atensyon ni Jingze. Miss Lee, kung may oras ka para rito, bakit hindi mo na lang bantayan si Gu Jingze para hindi na niya ako gambalain pa? Ang isang katulad niyang manloloko ay bagay na bagay talaga sa iyo. Ano nga uli ang tawag doon? Bagay ang masamang babae sa salbahing lalaki, magpakailanman. Kayong dalawa, wag na kayong mandamay ng ibang tao. Ikaw!
Sujiai, naglalakas loob ka bang agawin ng lalaki ko? Pagsisihan mo ito. Kayong dalawa, parusahan niyo siya ng mabuti. Miss Lee, kung gusto mong subukan ang kakayahan ko, sige lang, subukan mo. Handa akong harapin ka kahit kailan. Sujiai, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Sinasabi ko na ngang wala kang utak, wala ka talagang isip. Pumupunta sa restaurant para kumain syempre. Nagawa mo pang itanong ang ganyang bagay. Alam ko na. Pinagsisisihan mo ang nangyari kanina nang hindi ka pumayag na i-delete ang post na iyon, kaya sinadya mong pumunta rito para makuha ang atensyon ko. Paano kaya naging bida ang ganitong klaseng tao? Sige na, dahil naging kasama naman kita ng ilang panahon, basta i-delete mo lang ang post, mapipilitan akong patawarin ka at ibibigay ko na rin sa iyo ang 20 milyong dolyar. Patawarin ako? Wow, napakabukas palad naman talaga ni President Gu. Sobrang natouch ako. Jiayi, kahit na nitong mga nakaraang taon ay ginawa ka lang ni Jingze na kapalit ko, ngayong hiwalay na kayo, at may sama ka ng loob, naiintindihan namin iyon dahil magkakilala naman tayo. Bakit kailangan pang maging ganito kapangit ang lahat? Miss Lee, close pa tayo? Tawagin mo akong Miss Su. Sujiai, alam kong galit ka pa rin sa akin at hindi mo pa rin ako nakakalimutan, pero walang kinalaman si Yaw Yaw dito. Sa akin mo ibuhos ang galit mo? Huwag mo siyang idamay. Jingze, napakabuti mo talaga. Oo. Naaalala pa rin naman kita paminsan-minsan kapag nakakakita ako ng basurahan. Ikaw. Jingze. Miss Su, hindi madaling kumita ng pera. Ang 20 milyong dolyar na ito ay malaki na para sa'yo, di ba? Tanggapin mo na ang perang ito at makipaghiwalay ng maayos kay Jingze, hindi ba? Ang 20 milyong dolyar para sa'yo ay malaki na ba? Pero parang wala lang iyan sa paningin ko. Magkano pa ba ang gusto mong pera? Jiai, pinapayuhan kitang tanggapin na lang ang inaalok sa'yo. Huwag kang sumobra. Kung hindi, kapag nagsisi ka at nagmakaawa sa akin, hindi kita mapapatawad. Hindi pa natin alam kung sino ang magmamakaawa sa huli. Pagdating ng araw na iyon, huwag na huwag kang magmamakaawa sa akin. Sujiai, Jingze, huwag ka nang magalit. May kaunting sama lang ng loob si Miss Su at normal lang iyon. Lilipas din ang galit niya mamaya. Ang mga balita sa internet, mabilis lang dumating at mabilis ding mawala. Lilipas din ang lahat ng iyan. Nandito pa naman ako. Sasama ako sa iyo palagi. Yaw Yaw, ikaw talaga ang pinakamabait. Wow, tapos na ba ang pag-arte nyo? Bagay talaga ang isang manloloko sa isang masamang babae. Talagang hindi na kayo mapaghiwalay. Nakakaantig naman. Sujiai. Liang Yuchen. President Gu, natuto ka na palang manakit ng babae ngayon? Bakit ka ba nakikialam? Pakikialam? Pagdating kay Miss Su, hindi iyon pakikialam para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Si Sujiai pala ay kasama na si Liang Yuchen? Sujiai, nakahanap ka na agad ng ipapalit sa akin? Gusto mong malaman? Kailangan mong ipaliwanag ng maayos sa akin ngayon. Bakit sa mortal kong kaaway? Napakalapit mo sa kanya? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Wala kang pakialam. Sujiai. President Gu, ang manakit ng tao ko sa harapan ko, hindi mo ba ako nirerespeto? Sige, Sujiai. Huwag kang magsisisi. Tara na. Jingze, hintayin mo ako. Hoy, Yaw Yaw, ayos ka lang ba? Jingze, bakit hindi mo ako hinintay bago ka umalis? Hindi kaya. Hindi mo pa rin makalimutan si Sujiai? Tingnan mo si Sujiai. Kasama niyang kumakain si President Liang. Nagsiselos ka ba? Hindi. O ano pa? Alam ko naman. Sa 3 taon na wala ako, si Sujiai ang laging kasama mo. Kung gusto mo na siya, edi puntahan mo na siya. Halika rito. Yaw Yaw. Huwag ka na magalit, okay? Sa lagay mong iyan, paano ka makakalakad? Sasamahan kita sa sasakyan para gamutin iyan? Tara na. Ang gwapo mo naman kanina. Huwag ka nang mambola. Seryoso ako. Gwapo mo talaga. Parang okay din siyang maging asawa. Hindi ba kuya ko yun? Huy kuya,
Parang nakita kita kanina. Hindi ba't may kasama kang babae? Nasaan ka ba? Ikaw nga talaga, sino yung babaeng yun? May girlfriend ka na ba? Parang ganoon na nga. May papatol pa pala sa'yo? Hindi kaya nagpanggap lang siyang babae? Tara na. Huy, kuya! Hello? Bakit binabaan ako? Naku, Xiaosu, anong ginawa mo? Mismong si President Liang ang nag-utos na bigyan ka ng mga proyekto. Siguro hindi rin gusto ni President Liang ang manlolokong si Gu Jingze, at noong nakita niya akong tinatama siya, natuwa siya ng husto. Ganoon ba? Pero kahit ano pa yan, maganda itong balita para sa atin. Kasi ako, nag-aalala talaga ako na matapos mong hiyain si Gu Jingze, baka tapusin ka ni Pamilya Gu ng palihim. Pero mabuti na lang, dahil suportado tayo ng kumpanya, hindi na makakagawa si Pamilya Gu ng kahit anong masama. Sa ngayon, ako na ang pambato ng kumpanya, kaya po protektahan ako ni President Liang. Mabuti naman kung ganoon. Hawak ko ngayon ang 5 endorsement, 3 live selling, at 1 script. Nabasa ko na lahat at magaganda sila. Pero hindi bida, pangalawang bida lang, pero malaki ang papel mo. Kunin mo, kunin nating lahat. Sa wakas, ang malaking swerteng ito ay dumating na rin sa akin. President Gu, nahanap ko na ang impormasyon. Si Qin Gang ang nagbunyag ng kinaroroonan nyo at siya rin ang nagbayad para sa mga chismis sa internet. Wala itong kinalaman kay Miss Su. Ano ang motibo niya sa paggawa nito? President Gu, pakitingnan niyo po ang mga larawang ito. Hinala ko po ay may gusto si Qin Gang kay Miss Lee, kaya ginawa niya ang lahat ng ito sa sarili niyang desisyon. Napakamapagmahal naman ni Qin Gang. Panagutin siya sa kanyang ginawa, pagbayarin siya sa lahat ng pinsala, at sampahan siya ng demanda. Opo, sir. Hello, ang numerong inyong tinatawagan ay hindi po maabot sa kasalukuyan. Bakit hindi ko siya matawagan? Baka po si Miss Su ay ni-block na kayo. Nagkamali ako ng paratang kay Sujiayi sa pagkakataong ito. Kontakin mo siya ngayon din. Bigyan siya ng 30 milyong dolyar bilang kompensasyon at ipabura mo sa kanya ang post na iyon. Pero paano po kung hindi niya ito tanggapin? Problema mo na iyan. Kung ang simpleng bagay na ito ay hindi mo magawa, huwag ka nang manatili sa tabi ko. Opo, sisiguraduhin ko pong tatanggapin niya ito. Hello? Miss Su, salamat po dahil handa pa kayong sagutin ang tawag ko. Lirui, may kailangan ka pa ba at napatawag ka? May kinalaman ba ito kay Gu Jingze? Pinupuwersa ka na naman ba niya? Miss Su, sabi ni President Gu, bibigyan ka raw niya ng 30 milyong dolyar bilang kabayaran at isa pa, umaasa siyang buburahin mo ang post mo. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, baka mawalan na ako ng trabaho. Sige, ipadala mo na ang pera. At saka, sabihin mo kay Gu Jingze, mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kung sakaling magkita man kami sa daan, magpanggap na lang siyang hindi ako kilala. Sige po, makakarating po. Maraming salamat talaga, Miss Su. Walang anuman. Xiaosu, tatanggapin mo ba talaga ang 30 milyong dolyar na iyan? Hindi ka ba natatakot na gamitin ng masamang lalaki na si Gu Jingze ang record ng pagpapadala para baligtarin ka? Siguro naman ay hindi. Xiaosu, hindi ba't nagiging tanga ka na naman sa pag-ibig? Siyempre hindi. At hindi ko naman talaga itatago ang perang ito. Ha? Hindi ba't may pundasyong maningning na liwanag ang President Liang? Mayroon silang proyekto ngayon. Para sa libreng pananghalian ng mga batang mag-aaral na nangangailangan, ibibigay natin ang perang ito bilang donasyon gamit ang pangalan ni Gu Jingze. Aha! Magandang ideya iyan. Hindi ka lang malilinis sa anumang sisi, hindi mo pa bibigyan ng pagkakataon ang masamang lalaking iyon na balikan ka at siguradong maiinis pa siya. Kapag nalaman ito ni Gu Jingze, siguradong hihimatayin siya sa sobrang inis. Pero 30 milyong dolyar iyan. Nakapag-isip ka na bang mabuti? Nakapag-isip ka na ba? Magandang bagay naman talaga ang pera at gusto ko rin ito. Pero mas gusto ko ang perang kinita gamit ang sarili kong kakayahan. Sige, gagawin natin yan. Tatawagan ko na ang pundasyon ngayon din. President Liang, nag-donate si President Gu sa ating pundasyon ng 30 milyong dolyar. Pero ang impormasyon ng account sa transfer ay kay Miss Su. Naintindihan ko. Tutulungan kitang tawagan si President Gu. President Gu, kinakatawan ko ang pundasyon ng maningning na liwanag. Maraming salamat po sa inyong donasyon. Babantayan ko ang pundasyon para masiguro na ang perang ito ay walang bawas na magagamit sa proyektong tinukoy nyo. Anong sinasabi mo? Nag-donate lang si President Gu ng 30 milyong dolyar sa pundasyon? Kinalimutan mo na ba agad?
30 milyong dolyar? Sujiayi, President Gu, muli, salamat po sa inyong kabutihang loob. Hindi ko na po kayo iistorbohin pa. Iba talaga itong si President Liang. Ang mga bagay na ikagagalit ni Gu Jingze ay gustong-gusto niyang gawin. mukhang gusto na ni Sujiayi na tuluyang maputol ang ugnayan sa akin. Sujiayi, paano mo nagawa ito? President Gu? President Gu? President Gu? Hoy, anong ginagawa nyo? Ako to, President Gu. Pasensya na po, President Gu. Nagkamali ako. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Hindi ko po talaga sinasadya. Nagmamakaawa ako, President Gu. Palampasin nyo na po ito. President Gu, ginawa ko lang ang lahat ng iyon para sa ikabubuti nyo ni Miss Lee. Ang taong palagi mong mahal ay si Miss Lee, hindi ba? Ang pagkapit sa inyo ni Sujiayi ay makakasira sa relasyon niyo ni Miss Lee. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Para sa akin? Nakakasuka ang kawalang hiyaan mo. Tawagan mo si Sujiayi at sabihin sa kanya ang totoo. Opo. Hello, Lirui, may kailangan pa po ba kayo? Miss Su, tungkol sa pagbabayad sa media para siraan ka noon, at ang pagpapakalat ng mga chismis laban sa iyo, lahat po iyon ay pakana ni Qin Gang. Walang kinalaman si President Gu doon. Nagsampa na po ng kaso si President Gu laban kay Qin Gang. Nandito po si Qin Gang ngayon, inamin na niya ang lahat, at gusto niyang humingi ng tawad sa inyo. Miss Su, ako ang may gawa ng lahat ng iyon. Walang kinalaman si President Gu dito. Pasensya na sa mga nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo na po ako. Ginawa ka bang scapegoat ni Gu Jingze? Hindi po ganoon, Miss Su. Ako po ang gumawa ng lahat ng ito. Ako ang nagbunyag ng itinerary ni President Gu at ako rin ang nagbayad para siraan kayo sa internet. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay President Gu. Kaya ngayon kinasuhan ka na ng Gu Jingze, hindi ba? Hindi lang nawala ang trabaho mong may malaking sahod, kundi kailangan mo pang magbayad ng malaking halaga ng dolyar. Opo, Miss Su. Kung hindi po ninyo ako mapapatawad, Miss Su, ang buong buhay ko ay tuluyan ng masisira. Miss Su, pakiusap. Maawa po kayo. Ha? Napakakaawa mo naman. E di gagawin ko ang... Salamat po. Maraming salamat sa kabutihan niyo, Miss Su. Sino ang nagsabing pinapatawad na kita? Qin Gang, napakahangal mo. Ikaw. Bagay lang iyan sa iyo. Ang isang walang hiyang taong katulad mo ay walang karapatang humingi ng tawad sa akin. Ikaw at ang amo mo ay pareho lang, parehong masama at walang modo, gay talaga kayo sa isa't isa. Assistant Lee, ibablock ko na ang numero mo. Sa tingin ko ay hindi na natin kailangan pang mag-usap kailanman. Ang sarap sa pakiramdam. Dagdagan mo pa ang mga kaso laban sa kanya para pagbayaran niya ang lahat at huwag nang makalabas pa. Opo. Jingze, ipinaghanda kita ng gamot. Hindi maayos ang sikmura mo, kaya huwag mong kalimutang uminom nito kapag masama ang pakiramdam mo. Sige. Hello? Kuya Zhang, pakisisante na si Gao Yuzen. Gusto ko na kasing palitan ang assistant ko. Ay, si Gao Yuzen ba? Siya yung ipinakilala ni Qin Gang na galing sa panig ni Gu Jingze? Matagal ko na sa iyong sinabi na hindi siya mabuting tao. Naging assistant mo lang siya para makakuha ng impormasyon mula sa iyo at para ipahamak ka lang. Sa wakas, pumayag ka na ring palitan siya. Oo. Nabalitaan ko na naghahanap ng trabaho ang kapatid mo. Gusto niya bang maging assistant ko? 10,000 dolyar kada buwan. May mga benepisyo pa. Anong tingin mo? Si Xiao Hua? Naku, ang kapatid ko, medyo mababa lang ang pinag-aralan niya at medyo mahiyain din siya. Masyadong mataas ang ibibigay mong sweldo. Natatakot ako na baka hindi niya kayanin. Naku, turuan mo lang siya at magiging okay na. Tutal, puro utos at gawaing bahay lang naman ang assistant. Marami talagang kailangang asikasuhin. Kaya ayun na, desidido na ako. Sige.
Tamang-tama, papasok ka na sa set bukas. Isang araw lang kitang masasamahan, kaya pagdating ng oras, hayaan nating si Xiao Hua ang sumama sa iyo. Sige, Ay, itong si Gao Yuzhen, nagbakasyon pala, hindi siya sumasagot sa mga message ko, sasabihan ko na lang siya pagbalik niya, ha? sige. Xiao Su, mula noong naghiwalay kayo nitong si Gu Jingse, sa tingin ko, naging mas matalino ka na sa mga desisyon mo. Ituturing ko na lang na papuri iyan. Sus, o Xiao Su, heto ang kapatid ko na si Xiao Hua. Magandang araw po, Ate Su. Ako po si Jiang Xiaohua. Sa susunod po, kung may kailangan kayo, utusan niyo lang po ako. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Ate Su. Sige, mayroon nga akong mahalagang bagay na ipagagawa sa iyo. Mula ngayon, Kuya Jiang, kapag hindi mo ako hinayaang kumain ng ice cream, bilhan mo ako ng palihim, tapos tayong dalawa ang kakain ng patago. Oy, 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 narinig ko yon. Huwag niyo nang pangarapin ang bagay na yan. Xiao Hua, hinding-hindi ka dapat makikinig sa kanya sa ganitong bagay. Kailangan niyang panatilihin ang hubog ng kanyang katawan. Napakasaya kapag kumakain, pero pagdating sa pagpapapayat, panay na naman ang iyak at reklamo niya. Siyempre, makikinig po ako kay Ate Su. Ang ibang mga bagay naman, problemahin mo na. Yan ang mag-isa, Kuya. Hoy, itong batang ito, hindi pa man nagsisimulang magtrabaho, ay natututo na ng masama. Mag-ingat ka, at baka sibakin kita sa trabaho. Hep, assistant ko yan. Tignan ko lang kung sinong maglalakas loob na mag-alis sa kanya. Sige na, maghanda na kayong dalawa ng mabilis. Pupunta na tayo sa set mamaya. Sige, tara na. Sige po. Pakiprint ang lahat ng script na ito bago tayo pumasok sa set sa susunod na mga araw. Sige po. Hoy, baguhan. Gutom na ako, ibili mo ako ng pagkain. Naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, kaya hindi na ako magtitimpi. Bilihan mo ako ng pagkain. Jiayi, nako, sinasabi ko sa'yo, noong pumunta ako sa Thailand, sobrang boring doon. Ang init pa. Hay, heto, pagka-uwi ko ay pumunta agad ako rito. Ang sipag ko, diba? Ganoon ba? Nag-travel ka sa oras ng trabaho, tapos may kapal ka pa ng mukhang sabihing masipag ka? Hoy, hindi mo ba ako naririnig? Bilihan mo na ako. Sige po. Kailan pa naging pwede na mag-utos ka ng tao rito? Jiayi, ano bang pinagsasabi mo? Tanggal ka na sa trabaho. Mag-impake ka na at lumayas ka agad. Nababaliw ka na ba? Ang sabi ko, tanggal ka na sa trabaho. At saka, akin ang bag na yan, di ba? Bibigyan kita ng 3 araw para ibalik ang lahat ng kinuha mo sa akin. Ibalik mo lahat yan. Ay, hindi. Bayaran mo na lang sa tamang halaga. Madumi na ang mga gamit na nagamit mo. Hindi ko na kailangan ang mga yan. Kapag wala pa akong nakitang bayad sa loob ng 3 araw, ipakukulong kita. Su Jiayi, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Kailan ko ninakaw ang mga gamit mo? Hindi ba't ang mga ito ay ikaw mismo ang nagbigay sa akin? Jiayi, nag-away ba kayo ni President Gu kamakailan? Naku, ang ganda ng relasyon nyo. Normal lang ang mag-away at magkabati agad. Suyuin mo na lang si President Gu at magiging ayos din ang lahat. Akala mo ba napakagaling mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sabi ko, tanggal ka na sa trabaho. Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita rito. Su Jiayi, huwag kang magsisisi. Darating ang oras na kahit magmakaawa ka, hindi na ako babalik. Su Jiayi, humanda ka sa akin. Kapag nakausap ko na si Asistente Chin, paghihihingiin kita ng tawad, tataasan mo ang sahod ko at ikaw mismo ang magmamakaawang bumalik ako. Maabot ang numerong iyong tinatawagan. Bakit hindi ko siya matawagan? Hello? Nasaan si Asistente Chin? Bakit hindi makontak ang telepono? Ate, hindi mo ba nabalitaan? Gumawa ng chismis si Asistente Kin tungkol kay Miss Su, kaya naghiwalay sina President Gu at Miss Su, at ipinakulong ni President Gu si Asistente Kin. Ate Su, nagkagalit na kayo ng husto. Paano kung siraan kanya sa internet? Huwag kang mag-alala. May mag-aayos niyan para sa akin. Pero siya, Jiayi. bakit siya bumalik? Siguro nalaman niyang wala na ang sumusuporta sa kanya. Anong balak mong gawin? Jiayi, mali ako noong una. Hindi ko dapat iniwan ang trabaho ko para lang maglakbay. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko.
Jiayi, naghiwalay na kayo ni President Gu pero magkaiba kami ng landas niya. Ang pagkakaibigan nating dalawa ay narito pa rin, di ba? Pagkakaibigan? Anong pagkakaibigan? Yung pagkakaibigang kinuha mo ang pera ko nang walang ginagawa at nag-astang boss sa harap ko? O yung pagkakaibigang ninakawan mo ako? Ihahanda ko ang listahan ng mga nawala. Kapag hindi ka nagbayad sa loob ng 3 araw, maghanda ka na sa kasong isasampa ko sa korte. Jiayi, seryoso ka ba talaga? Jiayi, seryoso ka ba talaga? Kung hindi, ano pa? May sakit ka ba sa utak? Hindi naman kailangang bayaran ng mga bagay na iyon. Karamihan doon ay bigay lang ng mga brands sa iyo. Kahit hindi binayaran, pagmamayari pa rin iyon ni Ate Sue. Ibinigay iyon ng mga brand dahil si Ate Sue ang kinuha nilang endorser para sa kanilang mga produkto. Lahat ng iyon ay bunga ng paghihirap ni Ate Sue, kaya wala kang karapatang kunin ng mga iyon. Sino ka sa akala mo? Kinakausap ko si Jiayi, kaya huwag kang sumabat. Assistant ko siya. At tama ang sinasabi niya, isa kang magnanakaw. Binigyan ka na namin ng pagkakataon, pero sinayang mo lang ito, kaya maghanda ka na para sa subpina ng korte. Tara na. Opo. Jiayi, kung magiging masama ka sa akin, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Hello? May hawak akong mga sikretong makakasira kay Jiayi. Huwag mo nang itanong kung sapat ba ito. Bibigyan kita ng 200,000 dolyar. Ilabas mo lang ang lahat ng ito. 300,000 dolyar? Sige, deal. President Liang, hindi po maganda ito. May balitang kakarating lang galing sa pahayagan na may nag-alok ng 300,000 dolyar para lang ilabas ang iskandalo ni Miss Sue. Sinong gumawa niyan? Sabi ng mga tagapahayagan, ang dating assistant ni Miss Sue ang may gawa, si Gao Yuzhen. Sabihin mo sa mga tagapahayagan, kung gusto pa nilang magpatuloy sa trabaho, palitan nila ang mga negatibong balita ni Jiayi ng mga baho ni Gao Yuzhen. Bumili ka rin ng mga hot search sa Weibo dahil gusto kong ipahiya ang babaeng iyan sa harap ng lahat. Masusunod po. Nakapagtataka. Hindi ba dapat alas 7 ng gabi ito ilalabas? Bakit wala pa ring balita? Akyang, bakit ka nandito? Walang hiya ka. 8 ka na palang beses na nagpaalis ng bata at gusto mo pa akong lokohin sa 500,000 dolyar na dote. Ha? Akyang, anong sinasabi mo? Tingnan mo ito. Ate Sue, tingnan mo bilis. May nangyari kay Gao Yuzhen. Anong nangyari? Ang tungkol sa pagiging kabit niya dati at ang 8 beses niyang pag-alis ng bata ay nabunyag na sa lahat at ngayon ay binabatikos na siya sa buong internet. Buti nga sa kanya. Dapat yata ay mag-post ako sa Weibo para mag-celebrate, di ba? Huwag kang masyadong pahalata. Huwag kang gumawa ng gulo. Kapag nakaapekto ito sa pag-arte mo sa hinaharap, siguradong tapos ka na. Sige na po, alam ko na. Magpo-post na lang ako pagkatapos ng shooting. Heto, siya si Direk Chen. Kuya Zhang, ilang taon na ba itong si Direk Chen? Mukha siyang bata, babyface ba siya? 11? 11? Hindi ba't nasa kolehiyo pa lang siya? Hindi. Nakapagtapos na siya ng pag-aaral at mayroon pa siyang double degree. Hay, wag mong baliwalain ang kakayahan niya. Dahil lang sa bata pa siya. Isa palang henyo. Pero sa hinaharap, kung magiging isang henyong direktor ba siya, ay hindi pa natin masisiguro. Depende yan kung sisikat ang pelikulang ito o hindi. Nabalitaan ko nga na ito ang unang pelikula niya. Kapag hindi ito nagtagumpay, kailangan na niyang umuwi para iwanan ang pagiging direktor at manahin ang kanilang negosyo. Nakakaingit naman siya. Direk Chen, magtulungan po tayo. Miss Sue, hello po. Magtulungan po tayo. Magtulungan tayo. At matuto mula sa isa't isa. Ito. Eksaktong oras na para kumain. Ililibre ko na kayo. Sige po. Sige. Maraming salamat po, Direktor. President Liang, oras na po ng tanghalian. Gusto niyo po bang kumain muna bago tayo bumalik sa kumpanya? Hindi ba't malapit lang dito, ang lugar ng shooting ng Jiayi? Opo, President Liang. Puntahan natin ang shooting nila at makikikain na rin tayo roon. Po. Anong po? Tara na, bilis! Opo.
Ang sarap. Simula nang mapunta ako sa mundong ito, naging luho na pati ang pagkain ng sitsirya. May ganito ba kaming tao sa production team? Gao Yuzen, anong ginagawa mo rito? Su Jiayi, ikaw ang may kasalanan. Ngayon, kumakalat na sa internet ang lahat ng iskandalo ko. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin, di ba? Kung wala ako, paano ka magiging ganyan kasikat? Dahil sa iyo, wala na akong kahit ano ngayon. Nawalan ako ng trabaho at pati boyfriend ko, hiniwalayan ako. Dahil sa iskandalong ito, alin pang kumpanya ang kukuha sa akin? Su Jiayi, sigurado akong ikaw ang may gawa nito. Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa akin bago ka tumigil? Sandali lang, pakiayos mo nga ang isip mo. Ang mga kalokohan mo ay walang kinalaman sa akin. Su Jiayi, ikaw talaga. Sigurado akong ikaw ang nagpahamak sa akin ng ganito. Pagbabayarin kita. President Liang, bakit po kayo personal na napunta rito? Sige. Nagkataon lang na dumaan ako at nagpunta para tingnan ang lagay ng shooting. President Liang, wala po rito si Xiaosu. Sinong nagsabi na siya ang pinunta ko rito? Hindi ko akalain na mahilig din pala si President Liang na hindi magsabi ng totoo. Kuya, Zhang, hindi ba't kasali rin sa production si Miss Su? Bakit siya mawawala rito? Nabusog na siya sa tanghalian, kaya lumabas muna para maglakad-lakad. Pero medyo matagal-tagal na rin siya roon. Tatawagan ko muna siya. Itong si Xiaosu, bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Kuya, may masamang nangyari. Balita ko'y palihim na nakapasok si Gao Yusen sa set. Baka pinuntahan na niya si Ate Su. I-check niyo ang mga surveillance camera para makita kung nasaan sila. Sige. Maghiwa-hiwalay kayo para maghanap. Gusto mo pa ba akong tapusin? Ngayon ay alam mo na ang kakayahan ko. Sujiayi! Okay ka lang ba? Okay lang ako. Siya ang may problema. Ikaw ba ang gumawa nito sa kanya? Siya ang unang nanakit at sabi pa niya ay tatapusin niya ako. Mabuti na lang at matalino ako at nanatiling kalmado sa gitna ng panganib. Ay naku, ganoon na nga ang nangyari. Tutulungan mo naman akong ayusin ito, di ba? Huwag kang mag-alala, dadalhin ko siya sa istasyon ng pulis at sisiguraduhin kong pagbabayarin siya ng husto. Yaw, bakit ka napunta rito? Alam ko namang kapag naging busy ka ay nakakalimutan mo ng kumain. Lahat ng ito ay dinala ko talaga para sa iyo. Lahat ito ay mga paborito mo. Sa susunod ay huwag ka nang mag-abala pa. Ayos na sa akin ang kahit anong pagkain. Paanong mangyayari iyon? Ako mismo ang nagluto ng lahat ng ito. Tikman mo ito. Anong problema, Jingze? Hindi ba masarap? Hindi, masarap ito. Yaw, naalala ko lang bigla na mayroon pa pala akong kailangang daluhang meeting. Sasabihan ko muna ang driver na... Jingze, anong nangyari sa iyo, Jingze? President Gu? Miss Lee, kapag itinuloy mo ang pag-alog sa kanya, lalong lalala ang lagay ni President Gu. Lirui, anong gagawin natin? Ayos lang si Jingze kanina. Bigla na lang siyang nahimatay. Hello, bilis, tumawag kayo ng ambulansya. Miss Lee, ikaw ba ang may gawa nito? Opo, ako po ang may gawa nito. May peanut butter ang pagkain ito? Ang ibig mong sabihin? May allergy sa mani? Si President Gu? Hindi ko po alam. Lirui, nabalitaan kong nahimatay si Jingze. Kumusta na ang lagay niya? Madam, kapapasok lang ni President Gu sa emergency room. Ano ba talagang nangyari? Bakit ang ayos-ayos ni Jingze?
tapos bigla na lang siyang nahimatay. Nagpadala ng pagkain si Miss Lee kay President Gu. May hinalo siyang peanut butter, kaya nahimatay si President Gu pagkakain ng kaunti. Ilang taon na silang magkasama ni Jingze, pero hindi pa rin niya alam na may allergy si Jingze sa mani. Pupunta na ako sa ospital ngayon din. Jingze, gising ka na pala. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Jingze, kumusta ka na? Pasensya na, hindi ko alam na may allergy ka pala sa mani. Tita, bakit may mani sa ulam ngayong araw? May allergy sa mani si Jingze. Mula ngayon sa bahay na ito, hindi na pwedeng magkaroon ng mani uli. Ayos lang ako. Lumabas muna kayong lahat. Gusto ko muna magpahinga. Manatili si Lirui. Kailangan ko rin bang umalis? Hayaan mo munang magpahinga si Jingze. Sumama ka sa akin sa labas. President Gu po. Sujiaye. Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo nitong mga nakaraang araw? Nakita ko po ang social media ni Miss Su ngayong araw. Mukhang nasa set na siya. Lirui, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung noong lumabas ang mga chismis tungkol sa kanya, ay pinili ko agad na linawin ang mga ito? Hindi kaya kami ni Jiai ay hindi hahantong sa ganito? Lirui, bakit ba ang mga babae ay ganoon kabilis magbago ang isip? Kahit na mahal nyo ang isa't isa, bigla na lang silang nawawalan ng pag-ibig. President Gu. Hindi ko rin po alam ang isasagot diyan. Wala ka talagang alam. Hayaan mo na, bumili ka na lang ng bulaklak. At puntahan mo siya para sa akin sa set. Opo, pupunta po ako sa set ngayong hapon. Ngayon na? Opo. Sandali, kapag nakita mo siya, sabihin mong na-ospital ako. Sige po, President Gu. Hay, kung alam mo lang na magsisisi ka, sana ay hindi mo na sinimulan. Hello, gusto kong umorder ng 79 na rosas. Sige po. May sakit na nga at na-ospital si Jingze, pero naisipan pa rin niya akong padalhan ng mga bulaklak. Ayusin mo sa susunod. Miss Su, pinapunta ako rito ni President Gu para bisitahin ka. Lirui, sa tingin mo ba ay tatanggapin ko ang mga bulaklak na ito? Alam ko pong hindi nyo ito tatanggapin, Miss Su. At alam ko rin na hindi nyo lang gustong itapon ang mga bulaklak na ito, kundi gusto nyo rin akong palayasin. Kung ganoon, bakit ka pa nandito? Alam nyo naman po, Miss Su, bilang pangunahing tauhan ni President Gu, kung ano ang iutos niya, ay kailangan kong sundin. Miss Su, maawa na po kayo sa akin, hayaan nyo na po akong iabot ang mga bulaklak at maiparating ang mensahe niya. Sige na nga. Dahil na rin sa naging mabuting pagtrato mo sa akin noon, iwan mo na lang ang mga bulaklak. Miss Su, na-ospital po si President Gu dahil may sakit siya. Talaga? O baka naman dapat akong magbukas ng champagne para magdiwang? Assistant Lee, ang totoo, alam ko, na noong naghiwalay kami, ay naging mahirap ang buhay ni Gu Jingze, kaya sapat na iyon para gumaan ang loob ko. Kaya naman, ayaw ko na siyang makasalamuha pa kahit kailan. Ang isang mabuting ex dapat ay parang wala na sa mundong ito. Assistant Lee, maaari mo bang iparating kay Gu Jingze ang panig ko? Wala na po ba talagang pag-asa sa inyo ni President Gu? Nakikita ko po na mahal pa kayo ni President Gu. Kaso, noong naghiwalay lang kayo niya napagtanto na hindi si Miss Lee ang mahal niya, kundi kayo po. Assistant Lee, ang nasa isip ni Gu Jingze ay hindi lang matanggap ang nangyari. Nasanay siyang mataas ang tingin sa sarili at palagi akong nakabuntot sa kanya. Pero ngayong nagbago na ang lahat, hindi niya lang matanggap iyon. Naiintindihan ko na po ang ibig ninyong sabihin. Kung ganoon, hangad ko po ang inyong tagumpay, Miss Su, at maging maayos ang lahat. President Gu? President Gu, tinanggap na ni Miss Su ang mga bulaklak, pero ang sabi niya, ito na ang huling beses. At ang sabi pa niya, ayaw na niyang muling... Tama na. Lumabas ka muna. Gusto ko munang magpahinga ng mag-isa. Sige po, President Gu, magpahinga po kayo ng mabuti. Lirui, Miss Lee, may kailangan po ba kayo? Lirui, pinanatili ka ni Jingze sa kwarto kanina. May pinagawa ba siya sa iyo? Kung gusto niyo po talagang malaman, Miss Lee, maaari niyo pong itanong mismo kay President Gu. Kung wala na po kayong kailangan, mauuna na po ako. Ang assistant Lee na ito, nagawa niya akong tratuhin ng ganito. Sobra na talaga siya. Yao. Maghanap ka ng taong mag-iimbestiga para sa akin tungkol sa assistant Lee ni Jingze
Ang mga bulaklak na in-order niya ngayong araw, kanino niya ito ipinadala? Nakauwi ka na pala, Yaw-Yaw? Kayo ni Gu Jingze, ano ba itong ginagawa nyo? Huwag ka ng maraming tanong. Isang salita lang, tutulungan mo ba ako o hindi? Oo, tutulong ako. Ipapatingin ko na agad. Sige. Jingze, anong nangyari sa iyo? Hindi mo ba talaga pakiramdam na maayos? Maayos lang ako. Jingze, dapat mong sabihin sa akin kung hindi mabuti ang pakiramdam mo. Bigla ka na lang nahimatay kanina at sobrang nag-alala ako. Sige. Nga pala, Jingze, mula nang bumalik ako, hindi ko pa nakikita si Asistente Kin. Pinadala mo ba siya sa labas para sa business trip? Hindi mo ba talaga alam? Jingze, ano ang pinagsasabi mo? Kakarating ko lang. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Gumawa si Qin Gang ng chismis laban kay Su Jiayi at nagdulot iyon sa akin at sa kumpanya ng malaking pinsala, kaya ngayon ay nakakulong na siya. Ilang taon na nagsilbi sa'yo si Asistente Kin. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Sobrang lala naman yan. Lumabas ka na muna? Gusto ko munang magpahinga. Sige, Jingze. Babalik na lang ako sa ibang araw para dalawin ka. Sige. Nakulong pala si Asistente Kin. Baka pinaghihinalaan na ako ni Jingze? Nalaman mo na ba ang resulta? Oo, nalaman ko na. Assistant Lee, pumunta siya sa set ng drama ni Su Jiayi para bumisita. Iyang si Sujayi na iyan. Dahil sa kanya naging katatawanan na lang ang lahat, pero pinadalhan pa rin siya ng assistant niya ng bulaklak. Gusto ba niyang gumawi sa kanya? Iyan ang hindi ko alam. Huangkay, alam mo naman, kababalik ko lang ng bansa, wala pa akong gaanong koneksyon. Pwede mo ba akong gawan ng paraan na makapasok din sa set para umarte? Siyempre walang problema. Tutulungan kitang pumili ng magandang script. Huwag na. Gusto ko doon sa set ni Sujayi. Yaw-Yaw, hiwalay na si Jingze sa babaeng iyon. Bakit mo pa kailangang... Huwag ka ng maraming salita. Tutulungan mo ba ako o hindi? Sige na nga, may kakilala akong investor sa drama na iyon. Aayusin ko na ngayon din. Sige. Pagkatapos gumaling ni Jingze, kakain tayong lahat sa labas. Sakto, matagal na rin tayong tatlong hindi nagkakasama. Naintindihan. Bakit siya nandito? At ganyan pa ang suot niya. Huwag mong sabihing, Nabalitaan ko na isa siyang bagong artista at magkakaroon pa kayo ng eksena. Jiayi, ang liit nga naman ng mundo. Magkakasama na tayo sa iisang produksyon. Ang susunod na eksena ay bigla ang idinagdag. Walang script. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo po. espesyal po bang idinagdag para sa binibining ito? Oo, ang mismong mamumuhunan ang nagpasok sa kanya. Wala akong magagawa. Sa susunod na eksena, gaganap siya bilang isang katulong na nagmamaltrato sa napatalsik na reyna, kaya turuan mo siya ng leksyon. Hindi ba ito ang kwento sa orihinal na nobela? Sinadyang lumapit ni Li Mengyao para hayaang parusahan siya ng orihinal na karakter. Saktong makikita siya ni Gu Jingze na bibisita sa set at kakalat ang balitang ito sa internet. Kaya mababash ang orihinal na karakter ng matagal. Dahil naghahanap siya ng parusa, huwag niya akong sisihin kung maging malupit ako. Anong binubulong-bulong mo riyan? Wala po. Sabi ko po ay gagalingan ko ang pag-arte. Sige, maghanda ka na. Teka lang. Gagawa ng paraan si Li Mengyao laban sa akin. Ibig sabihin ay darating na rin si Gu Jingze. Mahal ko, pagod ka ba sa trabaho? Habi, pagod ka ba sa trabaho? May kailangan ka? Tama ba ang nakikita ko? Bakit nakangiti si President Liang? Hindi ka nagkakamali. 3 taon na ako rito sa kumpanya. Pero ngayon ko lang nakitang ngumiti si President Liang. Ibig bang sabihin ay magkakaroon na tayo ng asawa ng CEO? Magkaroon ka ng kumpiyansa. Alisin mo na ang salitang ibig bang sabihin. Wala lang naman. Namimiss ko lang si Hubby. Hubby, namimiss mo ba ako? Gusto mo bang bumisita rito sa set?
Ang tagal mong mag-type. Bakit wala ka pa ring reply? Hindi pwede. Bakit ba may lalaking napakamanhid pagdating sa romansa? Hayaan na nga, sasabihin ko na lang ng direkta sa kanya. Habi, may oras ka bang iligtas ang mahal mong asawa? May gustong manira sa mahal mong asawa. Habi, nandito sa set ang dakilang pag-ibig ni Gu Jingze. Tingin ko ay gagawan niya ako ng masama. Nandito na siya. At darating din si Gu Jingze. Kapag nagkataon ay dalawa silang kakalaban sa akin, hindi ko sila kakayanin. Habi, kung makakarating ka, siguradong mananalo tayo. Bakit hindi pa rin siya nagre-reply? Lahat kayo, lumapit dito. Maghanda na para sa susunod na eksena. Sige, malinaw na ba ang lahat sa kwento? Mamaya, Ate Lee, api-apihin mo ang Reyna, tapos lalapit si Ate Sue. Kapag sasaktan ka na niya, siguraduhin mong makipagtulungan ka, ihilig mo ng kaunti ang mukha mo, okay ba yon? Sige po. Sige, dahil alam na ng lahat, maghanda na tayo. Simulan na. Isang hamak na katulong ka lang. Nagawa mo pang lumaban sa nakakataas sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Cut. Anong nangyari? Hindi po. Hindi ko naman sinasadyang totohanin ang saktan siya. Hindi rin siya umiwas. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon. Ayos lang po. Alam ko naman na gusto lang ni Miss Sue na maging makatotohanan kung mas maganda ang kalalabasan. Kapag totoong saktan ako, okay lang po sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Parang pinalalabas niya na sinadya ni Ate Sue. Nasaktan siya ng totoo. Huwag kang mag-alala. Tignan natin kung paano yan haharapin ni Xiao Su. Jingze, Walang hiyang lalaki. Nandito ka para kampihan si Li Mengjiao. Ganun ba? Kahit dalawa laban sa isa, hindi ako natatakot sa inyo. Jingze, wag mong sisihin si Jiayi. Baka hindi rin naman niya sinasadya. May sakit ka ba sa utak? Kailan ko pa ginustong maging makatotohanan ang lahat? At kung paano nangyari ang eksenang ito, hindi mo ba talaga alam? Gusto mong isipin ng lahat na binubuli kita, ganun ba? Sino ka ba sa akala mo para ibuli ko, ha? Pinagbibintangan mo ako, di ba? Panoorin mo ang replay. Bagalan mo ng 10 beses. Tignan mo kung ako ba ang nanakit sa'yo o kung ikaw mismo ang lumapit para masaktan. Jiayi, bakit mo naman nasasabi ang mga iyan sa akin? Hindi ko talaga ginawa iyon. Jingze, maniwala ka po sa akin, hindi ganun ang nangyari. Ate Sue, pinaalis mo siya sa galit mo? Kapag nagsumbong siya sa mga investor, anong gagawin natin? Direk Chen, huwag kang matakot. Investor lang naman iyon. Magkano ba ang nilabas niya? $5 milyong? 50 milyong dolyar. Jiayi. Gu Jingze, kung gusto mo siyang ipagtanggol. Jiayi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Jingze, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Jiayi? Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin para kay Yayaw. Ang taong ito na si Gu Jingze, may sapak ba siya sa ulo? Ate Sue, napakagaling mo kanina. Siyempre naman. Ako. Nagkamali ako. May nasabi akong hindi dapat. Magmumuni-muni muna ako sa mga ginawa ko. Ate Sue, hindi naman siguro tatakas na lang ang Li Mengjiao na iyon, di ba? Siguradong hindi niya ako hahayaan ng ganoon lang kadali. Akin na ang cellphone ko. Hindi ka naman siguro magwawala ulit. At magpo-post na naman ng update? Sinasabi ko sa'yo, hindi niya ako hahayaan ng ganoon lang. Siguradong may iba pa siyang balak, kaya uunahan ko na siya. Ang tawag sa diskarting ito ay unahan ang mga mapagkunwari, para ang mga mapagkunwari ay wala nang mapuntahan. Napakasipag talaga ng mga extra ngayon. Sa isang eksena ng sampalan, isang aktres ang lumapit para magpasampal ng totoo para maging makatotohanan. Nagulat talaga ako noon, pero bilib talaga ako sa kanya. Na-frame ba si Subaw ng kung sino? Ako lang ba ang nakakaamoy? Nang masamang balak? Hindi lang ikaw. Nararamdaman ko ring may panlilinlang. Nakuhanan ba ng kung sino si Subaw? Sigurado iyon. Lumapit ang aktres para totoong masampal? Hindi ako naniniwala riyan.
Ang tanga mo naman, Subaw. May gustong manira sa iyo. Halatang may mali. Hinahangaan mo pa siya? Sino naman kaya ang pinapatamaan ni Sujiaye? Napakamapanira naman. Walang hiya. Bakit nagpapanggap na mabait? Ang lakas ng loob nilang pagsalitaan ang subaw ko. Tingnan niyo kung paano ko sila pagsasabihan. Sana pala nagdoktor ako noon para magamot ko ang utak mo. Aling imburnal ba ang naiwang bukas? At nakalabas ka na naman. Ang cute naman ng fan na ito. Subaw, kumain ka na ba ngayong araw? Kumain ako ng beef noodles kaninang umaga. Napakasarap nito. Kung may pagkakataon gusto kitang ilibre balang araw. Subaw, nagda-diet ako at gusto kong pumayat ng husto. Para kasing bilis ng kidlat akong makapunta sa tabi mo. Subaw, siguradong sinusubukan kang idiin ng aktor na iyon. Pero dahil napakatalino ng subaw ko, tiyak na napansin mo iyon. Subaw, mag-ingat ka ha. Sige po baby, mag-iingat ako. Salamat sa iyong pag-aalala at pagmamahal. Aha, namamalikmata yata ako. Pinapangarap ko lang na sumagot sa akin si Subaw. Kailangan ko munang pisain ang 2 cactus para kumalma. Baby, hindi ka namamalikmata. Ako ito. Nagte-taping pa ako ngayon at malapit na ang eksena ko. Maraming salamat talaga sa iyong pagmamahal at pagsuporta. Sige po. Subaw, mahal kita habang buhay kitang mamahalin. Ang bilis mo namang humanap ng kakampi. Ikaw ba? Si Su Jiai? Ako nga po. Presidente Zhang. Presidente Zhang, bakit po kayo napadalaw dito? Kung hindi ako pumunta rito sa set, hindi ko malalaman na may nangyayaring ganito. Presidente Zhang, ang tungkol sa nangyari ngayong araw, isa lang po itong malaking misunawaan. Tama po. Tama po ang sinabi ni Direk Chen. Isa lang po itong misunawaan. Kasalanan ko po dahil hindi ako nakailag agad, kaya nasaktan ako ni Jiayi. Yaw-yaw, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang kahit sino ang pwedeng mang-api sa iyo. Ngayon din, sa oras na ito, humingi ka ng tawad kay Yaw-yaw. Ako, hihingi ng tawad sa kanya? Sa anong dahilan? Ikaw. Presidente Zhang, pakiusap. Pagpasensyahan niyo na po siya. Huwag na po kayong pumatol sa kanya. Direk Chen, nag-invest ako sa iyo ng napakaraming dolyar, tapos ganitong klase lang ng tao ang kukunin mo? Presidente Zhang, ganito po kasi iyon. Sikat na sikat si Ate Su ngayon. Maganda siya at mahusay din siyang umarte. Kapag kasama natin siya, siguradong magiging hit ang palabas nating ito. Iyon naman po ang pinaka-importante, hindi ba? Tama ang sinabi ni Direk Chen. Presidente Zhang, ginagawa ng lahat ang lahat para sa ikabubuti ng palabas na ito. Kaya ayos lang po ako. Pero hindi pa rin tamang mang-api ng tao. Ngayong araw, kailangang humingi ka ng tawad kay Yaw-yaw. Kung hindi, lumayas ka na rito. Akala mo ba, bukod sa'yo, wala nang mahahanap ang production na ibang taong bagay sa role na iyan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang sama ng tabas ng dila mo. Anong klaseng pag-uugali iyan? Presidente Zhang, kumalma lang po kayo. Huminahon po kayo. Pakiusap, huminahon po kayo. Dito sa production na to ngayon, mamili ka, siya o ako, hindi pwedeng magkasama kaming dalawa rito. Ikaw na, ang bahala. So Jiayi, humanda ka ng mapalaya sa set na ito. Kung ganoon, ikaw ang lumayas. Sino ka ba sa akala mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Siya ang presidente ng Xingchen Entertainment. Ang aking. Ang boss ko. Kayo. Kayo po pala si President Liang? Talaga bang nagkagusto si President Liang kay Su Jiayi? Ang tunay na President Liang. Sino po ulit ang sinasabi niyo kanina na dapat palayasin sa set? President Liang, maging mapagbigay po sana kayo sa akin. Malawak naman po ang inyong pangunawa. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Hindi sa akin ang dapat mong ihingi ng paumanhin. Ay, oo nga pala. Miss Su, nagkamali po ako ng sinabi kanina. Sorry po. Sasampalin ko na lang ang sarili ko bilang parusa. Gusto mo ba siyang patawarin? President Liang, buti na lang at dumating ka agad. Kung hindi, baka mamaya lang ay tuluyan na akong mapalayas sa set. Kapag nalaman ito ng iba, sobrang nakakahiya iyon. Ilabas siya. President Liang? Wag naman po, President Liang. Direk Chen, tulungan mo naman ako makiusap sa kanya, Direk Chen.
Naku. Ang aking 50 milyong dolyar. Ang 50 milyong dolyar ko. Magbibigay ako sa iyo ng 100 milyong dolyar. Teka lang, sandali. Pinsan? Hindi, kuya. Punta na ako para ihanda ang susunod na eksena. Direk Chen, maayos pa ba ang pakiramdam mo? Ha? Oh, wala iyon. Alam ko namang siguradong pupunta ka para tulungan ako. Nagkataon lang na napadaan ako. Napakalaking pagkakataon naman yan. At saka nag-invest ka pa sa grupo namin ng 100 milyong dolyar nang hindi man lang kumukurap. Sa tingin mo ba ay magaling akong umarte? Pinsan ko si Chen Shishi. Ha? Ilang eksena pa ang natitira? May 7 o 8 eksena pa ngayong araw. Siguradong aabutin pa ito hanggang mamayang gabi. Kaya, wala akong oras para ilibre ka ng pagkain. Bakit hindi ka na lang manatili rito sa set at ililibre kita ng pagkain pang crew? Sige. Pumayag ka agad? Bakit? Ayaw mo ba akong makasabay kumain? Siyempre, hindi ah. Sobra akong masaya na makakasabay kitang kumain. Tara na. Xiao Hua. President Liang. Xiao Hua, kumuha ka nga ng 2 box ng pagkain para kay President Liang. Ha? Wala ka bang pakiramdam sa paligid mo? Tara na. Sige po. Husband, medyo simple lang ang kondisyon dito sa set. Pasensya ka na kung nahihirapan ka. Kapag tapos na ang taping ko, ilibre kita sa isang sikat na restaurant. Sige. Ang tungkol kay Gao Yuzen ay naayos na. Naglabas na ng pahayag ang kumpanya at magsasampa rin sila ng kaso laban sa kanya. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Kuya, sa tingin mo ba, gusto kaya ni President Liang si Ate Su? Itong si Presidente Liang, kaya ay may gusto kay Ate Su? Hindi naman siguro. Sino ba namang hindi alam na si President Liang ay walang pakialam sa mga babae? Eh bakit siya pumunta rito sa set para lang kampihan si Ate Su? Baka, nagkataon lang talaga na napadaan siya. Dati ba ay napapadaan din siya sa ibang mga grupo? Hindi pa. Kaya nga, isipin mo ha, ilang araw pa lang si Ate Su sa set, pero 2 beses na rito pumunta si Presidente Liang. At sa 2 beses na yon, tinulungan niya pa si Ate Su. Kung hindi yan paghanga, ano pa kaya ang tawag doon? Sa sinabi mong, yan, parang may punto ka nga. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mas maniniwala pa akong si President Liang ay gusto ng lalaki kaysa maniwala na magkakagusto siya sa babae. Mayroon pa akong isa pang mahalagang meeting mamaya, kaya mauuna na akong bumalik sa kumpanya. Sige. Sige po. Kung may gusto kayong itanong, sabihin nyo lang. Ate Su, ano ba ang ugnayan niyo ni President Liang? Asawa ko siya. Sujiayi, akala mo ba sa mukha ko ay nakasulat ang 2 salitang uto-uto? Iskay. Jiang Xiaohua, doon na lang tayo sa kabila kumain. Puro lang kalokohan ang sinasabi ng taong ito. Sa panahon ngayon, wala na talagang naniniwala kahit magsabi ka pa ng totoo. Cut. Sandali. Sujiayi, anong ginagawa mo? Dapat mas madamdamin ang mga mata mo. Lagyan mo ng konting emosyon. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Magpahinga ka muna ng 2 minuto at pag-isipan mo ito. Munting General. Ate Su, heto, uminom ka muna ng tubig. Xiao Hua. Bakit ba ang daming emotional scenes ngayong araw? Isinara ko na ang puso ko sa pag-ibig at hindi na ako naniniwala rito. Ate Su, bakit hindi mo subukang isipin mamaya ang taong gusto mo? O kaya kahit ang paborito mong artista? Sa tuwing nakakakita ako ng gwapong artista, nagiging madamdamin talaga ako. Gwapong tao? Sige, tama. Ganyan ang pakiramdam. Ayos na ang take na ito. Pumasa na agad iyon? Bakit ko biglang naisip si Liang Yuchen? Napakagaling mo, Ate Su. Ano, epektibo ba ang paraang sinabi ko? Sino ba ang iniisip mo kanina? Siya ba ang taong gusto mo? Gusto ko si Liang Yuchen. Hindi maaari. Hindi ito maaari, hindi. Anong hindi maaari? Ang babaeng iyon na si Su Jiayi ay naunahan pa akong ilabas ang balita at sinadya niya pa itong baluktutin. Hindi ito maaari.
Kailangan kong kausapin si Jingze para magpaliwanag. Hello, bakit? Papunta na sana ako kay Jingze. Yao, sa tingin ko sa ngayon, wag mo muna siyang puntahan. Baka hindi niya muna tayo gustong makita ngayon. Anong ibig mong sabihin? Yao, sabihin mo sa akin. Bakit mo gustong sumali sa production team ni Sujiayi? Sabi ko na nga sa'yo dahil kababalik ko lang ng bansa at wala pa akong kahit anong proyekto tsaka gusto ko ring makita kung anong klaseng tao ba talaga si Sujiayi. Sino namang mag-aakala na para kay Jingze ay magtatanim siya ng galit dahil sa pag-ibig at idadamay niya pa ako sa paghihiganti niya. Talaga ba? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Yao, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero sa tingin ko, tapos na si Jingze sa babaeng iyon, sa ginagawa mo, baka mas lalo mo lang makuha ang atensyon ni Jingze para sa babaeng iyon. Anong ba talagang gusto mong sabihin? Yao, natatakot ka. Natatakot kang baka para sa babaeng iyon ay naging seryoso si Jingze at natatakot kang baka may natitira pang pagtingin sa isa't isa. Gusto mong subukan, gusto mong hayaan si Jingze na kamuhian ulit ang babaeng iyon pero mali ang paraang ginagamit mo. Masakit pa ba? Hindi na po. Hindi naman sinasadya ni Jiayi, Jingze. Huwag mo po sana siyang sisihin. Kasalanan ko po dahil hindi ako agad nakaiwas, kaya nagkaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Ganoon ba? Jingze, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi naman. Kung ganoon, sabay na tayong kumain. Nagpareserba na ako sa Lion Tower. Isama na rin natin si Huang Kai. Hayaang igala ka muna ni Huang Kai sa paligid at pupuntahan ko kayo kapag natapos na ako rito. Doon lang naman ako, maglalaro lang ako sa phone habang naghihintay. At hindi kita maiistorbo. Jingze, sabi ko naman sa iyo na maghihintay ako. Anong sa tingin mo, may premyo ba ako? Jingze, kung lagi kang ganyan ang pwesto, masasaktan ng husto ang leeg at balikat mo. Sa susunod, tuwing 2 oras, tumayo ka at mag-unat-unat, okay po ba? Hindi kita tinawag kanina, dahil baka maistorbo kita. Ngayong gabi na, siguradong gutom ka na, di ba? Naghanda ako ng lugaw, kaya umuwi na po tayo ng maaga. Jingze, ano po ang iniisip mo? Wala lang. Biro lang naman iyon. Kain na tayo. Naghihintay na si Huang Kai sa restaurant. Sige, tara na. Tamang-tama. Matagal na rin kaming hindi nakakapag-dinner ng magkasama. Sinabi mo pa, magkababata tayong 3. Mula nang umalis ako, hindi na kayo nagkita-kitang muli. Kung hindi ba ako bumalik ngayon, hindi na rin ba kayong dalawa magsasabay kumain? Ganoon na nga. Jingze, ano bang sinasabi mo? Dati naman ay napakalapit nyo kay Huang Kai, bakit ngayon ay tila naging mailap na kayo sa isa't isa? Wala na kaming mapag-usapan, kaya bihira na kaming magsabay kumain. Paano nangyari iyon? Noong nag-aaral pa tayo, napakarami nating magagandang alaala. Yao, lahat ng tao ay nagbabago. Hindi tayo pwedeng habang buhay na lang mamuhay sa mga alaala. Oo, totoong nagbabago ang lahat, pero ang mga alaala natin ay mananatili habang buhay, hindi ba? Isang tambay na katulad ko, mahirap talagang makasama si President Gu sa pagkain, hindi talaga ito madali. Kailangan pang bumalik ni Yao para lang makasama kita. Kung naparito ka lang para sabihin sa akin ang mga bagay na ito, hindi na kailangan pang ituloy ang pagkain na ito. Huwag na kayong mag-away. Bihira lang tayong magkasama-sama ng ganito. Pasensya na sa inasal ko kanina, hindi na aalis si Yao ngayong nagbalik na siya. Sa susunod, tayong 3 ay maaari ng madalas na magkita-kita. Tingnan na lang natin kung may pagkakataon. Gu Jingze, anong ibig mong sabihin? Walang nagmakaawa na pumunta ka ba rito para lang magpakita ng ganyang asal sa amin? May utang ba kami sa iyo? Hindi ko naman talaga gustong pumunta rito. Narito ako ngayon para linawin ang lahat kay Yao. Anong ibig mong sabihin? Jingze, kung ano man ang sasabihin mo, maaari bang mamaya na lang? Nangako kang sasalubungin mo ang pagbabalik ko. Kaya kumain muna tayo, maaari ba? Sige, kumain na tayo. Dapat kong gawin ang ipinangako ko. Kainin na lang natin yung kinain natin nung nakaraan. Kahit ano na, sige. Masarap nga ang mga bagong putahe, pero ang mga lumang espesyalidad ang mas gusto ko. Jingze, tikman mo ito. Jingzi. Bakit, Jiayi?
Sino ang tinatawag mo kanina? Tinatanong kita, kaninong pangalan ang tinatawag mo kanina? Ang nasa harap mo ay si Yao Yao. Bulag ka ba? Yaw yaw. May mga bagay na gusto kong linawin sa iyo. Tapos na ang nakaraan, noon, gusto talaga kita, pero ngayon, si Su na ang mahal ko. Jingze, okay ka lang ba? Yao yaw. Ang dapat mong alalahanin ay si Huang Kai. Hindi ako karapat-dapat sa ganito. Ang pagmamahal ni Huang Kai para sa iyo, ang siyang tunay. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang laman ng puso niya. Hindi ako naniniwalang hindi mo iyon nakikita. Hindi ako para sa iyo, dahil ako, totoong may mahal ng iba. Jingze, pero noong 3 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin sa airport na gusto mo ako at gusto mong manatili ako. Pero tinanggihan mo ako noon. Hindi naman talaga kita gustong tanggihan, Jingze. Alam mo naman na ikaw lang ang nasa puso ko. Kaya ba tinanggihan mo ako? Para lang paglaruan ako? Jingze, paano mo nagagawang isipin iyan tungkol sa akin? Gu Jingze, walang hiya ka? Paano mo nasasabi yan kay Yao Yao? Huang Kai, kung gusto mo si Yao Yao, ligawan mo siya. Huwag kang gagaya sa dati, na itinutulak mo siya sa akin, huwag mong hayaang maliitin kita. Yao Yao, wala nang pag-asa sa atin, dapat mong pahalagahan ang taong nasa tabi mo ngayon. At isa pa, huwag mo nang pag-initan si Sujiai. Hindi na niya ako mahal at wala na siyang balak na makisama sa akin. Kapag pinag-initan mo pa siya, lalo lang akong hindi makakabitaw sa kanya at lalo lang akong mayayamot sa iyo. Jingze, Yao Yao? Yao Yao. Xiaosu, ang galing mo sa palabas na ito. Pinuri ka pa sa akin ni Direk Chen. Sabi niya, inaasahan daw niya ang susunod nating pagtatrabaho. Sana ay may pagkakataon pa siyang gumawa ng susunod na proyekto at hindi niya kailangang umuwi para manahin ang ari-arian nila. Zhang Xiaohua, ikaw ba ang bumili ng milk tea para sa kanya? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pag-aalaga sa katawan mo? Ang milk tea na iniinom mo ngayon ay ang magiging pasakit sa ulo mo kapag kailangan mo nang magbawas ng timbang? Kuya Zhang, ang sakit mo naman magsalita. Tapos na ang shooting namin ngayon at sa wakas ay bumili si Direk Chen ng milk tea na nagkakahalaga ng higit sa $15. Uminom din si Xiaohua at tinirhan pa kita ng isang baso. Xiaohua? Tingnan nyo nga kayo. Hindi sapat na kayo lang ang uminom. Kumuha pa talaga kayo ng isa pa? Tama ba yan? Hindi nga siguro tama. Pero noong nakita ko si Direk Chen na nanghihinayang sa pera, sobrang saya ko. Ikaw talaga, mag-ingat ka, baka magtrabaho ulit kayo at bumawi siya sa iyo. Imposible yan. Sina Gu Jingze, Li Mengyao at Huang Kai ay kumakain sa Lion Tower. Nag-away sina Gu Jingze at Huang Kai at hindi nanalo si Huang Kai, ang hina niya. Mahal, shine-share mo ba sa akin ang mga masayang balita? Pero ngayong narinig kong hindi maganda ang lagay ni Gu Jingze, siguradong gaganda ang mood ko. Pareho tayo, pauwi ka na ba? Paalis pa lang ako sa set. Kakain tayo sa labas mamayang gabi. Susunduin kita sa bahay ng alas 5. Sige po. Hello, nandyan na. Pagkatapos mong mag-film ng movie, parang lumaki ka yata ng isang size? Ibig mong sabihin, tumaba ako? Ikaw ang nagsabi niyan. Alam na ng pamilya ko na may girlfriend na ako at gusto kanilang makilala. Ha? Pero hindi pa ako nakakahanda ng regalo. Ayos lang. Inihanda ko na ang lahat, kailangan lang nandoon ka. Mababait naman ang mga magulang ko, kaya lang, fan mo ang kapatid kong babae. Baka maging masyadong excited siya. Huwag kang mabibigla. Ganoon talaga ang mga fan. Masisigla sila. Naiintindihan ko. O sige, pumunta na tayo sa inyo ngayon. Sasagutin ko lang ang tawag. Kuya, bakit wala ka pa rito? Hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Sa totoo lang, wala ka talagang girlfriend. Totoong wala akong girlfriend. Ano? Niloloko mo ako? Dahil may asawa na ako. Sino ito? Kapatid kong babae. Ang cute naman ng kapatid mo. Hindi mo ba sinabi sa kanya na ako to? Hindi pa. Sige, bigyan natin siya ng sorpresa. Ipasok niyo ang regalong inihanda ni Mrs. Mahal, hindi ba ito yung si Sujiai? Tama, siya nga. Akala ko hindi na makakahanap ng asawa si Yuchen. Hindi ko akalaing makakakuha siya ng katulad niya. Aba, Subaw! Bakit? Hindi ka ba pwedeng maging kalmado? 60 kilo na ang timbang ko. Hindi pa ba ako sapat na matatag niyan? Subaw, ako to! Pinisa mo ang cactus gamit ang kamay mo? Oo, ako nga to. Alam ko, Subaw, na dahil napakatalino mo, siguradong mahuhulaan mo. Nga pala, Subaw, sila ang mga magulang ko. Magandang araw po, tito at tita. Subaw,
Kasal ka na sa kuya ko, dapat papa at mama na rin ang tawag mo sa kanila. Wala pa namang inihandang regalo para sa pagbabago ng tawag. Paano siya basta-basta magpapalit ng tawag? Sinong nagsabing wala kaming inihanda? Tama. Akala mo ba ay katulad mo kaming walang pakialam? Nagpakasal ka na nang hindi man lang nagsasabi sa pamilya. Subaw, halika. Heto ang 5 milyong dolyar. Regalo ito ni Mama para sa pagkikita natin. Mula naman kay Papa, 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar? Ang dami naman. Subaw, hindi ko alam na ikaw pala ang isasama ni kuya ngayong araw. Isang pulseras lang ang naihanda ko. Nagkakahalaga lang ito ng mahigit 1 milyong dolyar. Isuot mo muna yan. Pagkalipas ng ilang araw ay bibigyan kita ng mas magandang regalo. Salamat po, Papa at Mama. Salamat, Chiyun. Subaw, pagod ka ba sa biyahe? Halika, doon tayo sa loob maupo. Subaw, pasok na tayo sa loob. Subaw, sa ganda mong yan. Paano mo nagustuhan ang kuya ko? Hindi ako bingi. Mabuti si Yuchen. Gustong-gusto ko siya. Halika, welcome, Subaw. Halika, halika. Welcome, Subaw. Ngayon lang tayo sabay nakakain dito sa bahay. Sagutin ko lang ang tawag na to. Subaw, kumain ka lang ng dahan-dahan. O President Wang. Subaw, kumain ka pa ng marami, mukhang pumayat ka kasi. Talaga po? Sabi kasi ni Yuchen kanina, tumaba raw ako. Paano nangyari yon? Yuchen, bakit naman ganyan ka magsalita? Kitang-kita namang napakapayat ni Subaw. Tama, kuya sa ganyang ugali mo ay walang magpapakasal sa'yo. Mabuti na lang at tinanggap ka ni Subaw, kaya dapat matuwa ka na lang. Tama ang sinabi ni Kyun. Huwag kang makikinig sa mga biro ni Yuchen. Kumain ka lang ng marami. Siya nga pala, titingnan ko muna kung luto na ang sabaw ng isda. Ituloy nyo lang ang pagkain nyo. Subaw, ang totoo, matagal na kitang pinapahalagahan ng palihim. Napakagaling mo talaga. Yung masamang lalaking si Gu Jingze, talagang pinarusahan mo siya ng husto. Hanggang ngayon ba ay ginugulo ka pa rin niya? Narinig ko siya sa Lion Tower noong isang araw na hindi naman daw si Li Mengyao ang mahal niya, kundi ikaw. Hindi marunong magpahalaga noong nasa kanya pa. Ngayong wala na, kung ano-anong eksena ang ginagawa. Hindi ba't si Li Mengyao ang palaging gusto ni Gu Jingze? Talaga bang sinabi niya kay Li Mengyao ang mga bagay na yan? Subaw, gusto mo bang makita ang video noong nagkagulo sila? Napakaganda nun. Ano bang tinitingnan mo? Ang malas ng video na yan. Bakit kailangan pang panoorin? Siyempre, para makita ni Subaw, ang pagsisisi ng masamang lalaking yan at ang labis niyang pagdurusa. Hindi ba't isa itong kasiyahan para sa atin? Hindi na kailangan. Kuya, baka naman natatakot ka na makita ni Subaw ang drama niya at bigla siyang lumambot? Anong pinagsasabi mo? Totoo naman kasi. Kundi, bakit ayaw mong patingnan kay Subaw ang video? Tama na. Tama na. Kahit makita ko pa yan, hindi nalalambot ang puso ko. Ang pinakamabuting ex, dapat itinuturing na parang wala na. Tsaka, noong hiyain ko si Gu Jingze hanggang sa wala na siyang mukhang maiharap, nakapag-move on na talaga ako. Tama. Ang pinakamabuting ex, dapat itinuturing na parang wala na. Ang basura na Gu Jingze na yan, siguradong nagsisisi na siya ngayon at naghahabol. Hindi ka ba marunong mag-isip? Kailan pa sila kinasal? Para sabihing naghahabol siya sa asawa. Kuya, ano bang problema mo ngayon? Lagi mo na lang akong kinokontra. Paghahalin tulad lang yon. Paghahalin tulad, gets mo? Kumakain na nga tayo, hindi pa rin tumitigil ang dila mo. Subaw, huwag ka na kayang umalis na yon. Dito ka na lang tumuloy. Hindi pwede. Tamang-tama, sa susunod na mga araw, may bakante akong oras para magpahinga, mamasyal tayo at mag-shopping. Sige, sige. Subaw, pamilya na tayo ngayon, kaya bumalik-balik ka rito, ha? Oo nga, kapag may oras kayo, magpasama ka kay Yuchen na pumunta rito para maghapunan. Siyempre po. Papa, Mama, Kiyun, aalis na po kami. Mag-iingat kayo sa daan. Ingat kayo. Sabi mo kanina mabuti akong tao. Gusto mo ba ako? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Posible kayang gusto ko. Na, hindi. Ang mga lalaki ay makakaabala lang sa bilis ng pagkakakita ko ng pera. At saka, si Liang Yuchen ay talaga namang hindi mahilig sa mga babae. Hindi po. Ako, alam ko po na ang nasa pagitan natin ay isa lamang relasyong nakabatay sa kasunduan. Huwag po kayong mag-alala, President Liang. Sa inyo po, ay wala talaga akong maling intensyon. Eh bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Dahil iyon. Ikaw, bastos ka, anong ginagawa mo? Kasal na tayo. Bahagi lang ito ng lambingan natin. Peke lang iyon. Pero totoo ang marriage certificate. Ano bang ibig niyang sabihin, Liang Yuchen? Posible kayang gusto niya ako? Iba ito sa nabasa ko sa libro, hindi ba't wala siyang gusto sa mga babae?
Bakit siya magkakagusto sa akin? Hindi pwede, hindi pwede. Siguradong guni-guni ko lang ito. Siguradong guni-guni lang talaga. Siguro si Liang Yuchen ay wala sa bahay, di ba? Hello? Hello, Ate Sue. Mayroong jewelry exhibition mamayang gabi. At kinuha ka nila bilang modelo. Kapag may bumili ng disenyo ng alahas na isusuot mo, may komisyon ka. Magkano ang komisyon? Ang isang piraso ng alahas ay aabot ng hindi bababa sa $1,000,000. Kung isang set naman, siguradong aabot ito ng $10,000,000. Ang komisyon mo ay 10%. Sadyang ibinilin din ni President Liang na hindi kukuha ng parte ang kumpanya. Ate Sue, napakabait talaga ni President Liang sa iyo. Siya nga pala, Ate Sue. Pupunta ako riyan ng alas 4 ng hapon, kasama ang stylist, para ayusan ka. Pagdating naman ng alas 6, aalis na tayo ng on time. Papasok tayo ng alas 7, at magsisimula ang picking ng alas 7:30. Sige po, sige na. Ibababa ko na ito. Ate Sue, nariyan na ang stylist. Sasama muna kitang magpalit ng gown. Pagkatapos ay aayusan ka na. Sige. Napakaganda mo. Custom-made ang damit na ito. Mukhang napakamahal nito, di ba? Dapat akong mag-ingat dahil kapag nasira ito, siguradong malaki ang babayaran ko. Ate Sue, ang gown na ito ay bigay sa iyo ni President Liang. Hindi mo na kailangang ibalik. Ang gastador talaga ng lalaking ito. Nagustuhan niyo po ba ang ayos niyo? Ang ganda, ayos na ito. Halika na, Ate Sue. Alis na tayo. Sige. Jiayi, may mga bagay na. Maaari ko bang makausap ka? President Gu. Sa tingin ko ay wala na tayong dapat pag-usapan pa, di ba? Jiayi? Galit ka pa rin ba dahil sa mga kumalat na chismis? Hindi ako ang nagkalat niyon, kundi si Qin Gang. Alam ko po. Alam mong si Qin Gang ang gumawa niyon? Kung ganoon, bakit? Alam ko ang lahat. Pero noong ginawa ko rin iyon sa iyo, hindi mo na pala kaya. At kahit pa hindi ikaw ang gumawa niyon, totoo namang manloloko ka, di ba? Ang trato sa akin ng mga tao sa paligid mo, hindi ba't bunga iyon ng araw-araw mong pagpayag at pananahimik? Bakit ka nagpapanggap na inosent at biktima rito? Ako. Gu Jingze, maluwag sa loob mong tinanggap ang kabutihan ko, pero tinapakan mo lang ang katapatan ko. Hindi ba totoo iyon? Natapos man tayo sa pinakapangit na paraan, pero ang nakaraan ay nakaraan na. Sana simula ngayon, mamuhay na tayo ng payapa sa kani-kaniya nating buhay. Hindi ba mas mabuti iyon? Jiayi, magsimula tayo uli, maaari ba? Hindi. Hindi maaari, hinding-hindi, kailanman ay hindi. Nanaginip ka ba ng gising, Gu Jingze? May narinig ka na bang kasabihan? Ang pagpapakita ng pagmamahal kung huli na ay wala ng halaga. Naniniwala ako na si President Gu ay hindi ganoong klaseng tao na gagawa ng ganoon. At isa pa, para sa iyo, isa lang naman akong kapalit ni Li Mengyao. Ang unang mahal mo, hindi ito karapat-dapat gawin, hindi ba? So Jiayi, naglakas loob kang agawin ng lalaki ko. Pagbabayarin kita. Ate Sue, mag-ingat ka. Nasa exhibit din si Li Mengyao. Ang baliw na yon, baka kung ano ang gawin niyang masamang bagay. Huwag kang mag-alala. Kung susubukan niyang gumawa ng kahit anong masama, gagawan ko siya ng paraan dahil ang suot ko ngayon ay napakamahal. May $200,000 sa card na ito. Humanap ka ng paraan para maibigay ito sa babaeng nasa entablado at dalhin mo siya sa kwarto 302. Kapag nagawa mo ang lahat, bibigyan pa kita ng $500,000. Bakit ang init mo? Dadalhin kita para makapagpahinga. Nalason si Jiayi. Imbestigahan mo ang nangyari. Huwag kang umalis. Hindi ka pa nahimasmasan. Natatakot ako na baka magsisi ka. Malinaw ang isip ko ngayon.
Gusto mong tumakas? Ayaw mong managutan? Mananagot ako. At paano ka naman mananagot? Sujiayi. Magpakasal na tayo. Ang ibig kong sabihin ay, iyong may kasalang magaganap. Ayaw mo ba? Ang iniisip ko kasi, pagkatapos ng pelikulang ito, saka na tayo mag-announce sa lahat. Sige. President Liang, ang taong naglagay ng gamot sa ginang kagabi, nahanap na po namin. Si Li Mengyao po yon. Balita ko po ay may bipolar disorder siya at hindi na normal ang kanyang pag-iisip. Kung ganoon, dalhin niyo siya sa mental hospital para doon siya magamot ng maigi. Opo. Tsaka maghanap ka ng magbabantay sa kanya. Huwag mo siyang hahayaang mawala ng ganoon kadali. Napakaganda ni Subaw. Gustong-gusto ko siya. Oo nga. Noong pinapanood ko siyang turuan ng leksyon ang mga lalaking manloloko, pakiramdam ko ay napakaganda at napakaastig niya. Bukod sa pagiging maganda, ang galing pa ng acting niya. Heto na, magiging fan na niya ako. Tingnan mo, parang si Subaw ang taong iyon, di ba? Si Subaw nga iyon. Ikaw ba iyan, Subaw? Ako nga. Subaw, totoo nga, ikaw iyan. Lahat kami ay fans mo. Pwede po ba kaming makipagpicture sa inyo? Salamat, sige. Nakakainis naman. Subaw, tingnan mo bilis. Ito ang listahan para sa kasal ngayong araw. Sino pa ba ang wala rito? Hipag. Alam mo ba? Ang ating kinita sa takilya ay lumampas na sa 5 bilyon at 100 milyong dolyar. Ang kampyon sa takilya sa pagkakataong ito ay walang iba kundi tayo. Alam ko. Sinabi na sa akin ni Yuchen. Hipag, huwag mong iisiping mag-quit sa industriya pagkatapos mong magpakasal. Totoo. Ang mga babae ay kailangan din na may sariling karera. Kung hindi, paano ka lalaban sa pinsan ko sa hinaharap, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi isusuko ni Subaw ang kanyang mga pangarap. Tama ang sinabi ni Kyun. Pagkatapos kong magpakasal, itutuloy ko pa rin ang pag-arte at suportado rin ako ni Yuchen. Mabuti naman kung ganoon. Natakot talaga ako. Hipag na kapag nagpakasal ka na, ay aalis ka na sa showbiz at isusuko ang pangarap mong maging artista. Bakit mo ba ako pinalo? Ano pa namang klaseng pananalita yan? Pasensya na, alam ko nang mali ako. Siya nga pala Hipag. Marami akong hawak na script doon. Mamaya kukunin ko at dadalhin dito para makapili ka. Sige.